natin ang buhay ng Diyos. At hindi, napakasaya ko ng sa Smelay Family. At sa araw na ito, muli po, tayo po muli ay magpapahiya. Hayag po natin ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Amen po. At purihin po ang Diyos sa buhay sa umaga ito. Alam ko maraming magpapasalamat sa araw na ito. Amen. Maraming mga pinagpala. Marami po ang naligtas. Amen. At marami po ang gumaling. Salamat sa Panginoon na buhay at sa panibagong araw na ito na sa kanyang opportunity na makatayo muli sa palpitong ito na amen. Talagang pagka nandito na lagi ang puso ay parin ng Diyos sa buhay. So para makalpo muna natin ang Diyos sa buhay at kumain po ako sa Unang Kronika 16 verse 8 at 9. Ang sabi po dito, magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan. Ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Amen. Umawit ng papuri at siya ay parangalan. Ang kahangahangang gawain, ibalita kahit saan. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay at salamat sa kanyang banal na salita. No? At sabi nga po dito na lagi daw po tayo magpasalamat sa ating Diyos. Amen? Dahil po, at tayo po tumawag sa Kanya. Amen? Ang lahat ng kanyang gawa ay atin po ihayag kahit saan. Ano man po ang ating pagpapasalamat, ano man po yung meron kayo sa buong isang linggo, at pinagkalaman po kayo, gumaling kayo. Amen? At atin po ito ihiyag sa Diyos na ating pinaglilingkuran, ating sinasamba. Amen? Sabi po ni Haring David, diba, na magpasalamat lagi daw po tayo kay Yahweh, sa ating Panginoon. Amen? At atin po ihayag, pupurihin natin siya, parangalan natin siya ang kanyang kapangalan. Ang kanyang pangalan lang po ang laging may itaas. Lahat po ng kanyang mga gawa ay ating ihayag kahit saan. So, sabihin po, atin po pasalamatan ang Diyos na buhay. Sino po mauna? At lumapit na lamang po. Sige po, palapakan po natin ang Diyos na buhay si Daddy Ronnie. Magandang umaga, mga kapatid, no? Amen. Pagamat, God is good. All the time. All the time. God is God is good. Pero ako hindi good. No? Kasi isang linggo na talaga, napakasakit ang ngipin ko. Totoo nga, dapat ang tatayo dyan. Pero salamat sa buhay ni Sister Batsy, kasi nandiyan siya. No? Talaga namang, sus, grabe. Pag-di na ako makakonsentrate. Nung kahapon, sabi ko kay Mami Susan dito, sabi ko, di na ako magmumutot. Kasi super sakit talaga yung ngipin ko. Ilang araw na ako din nagkatulog. Ginagawa ko, bumili ako ng kagabi, bumili ako ng dalawang dulpinan, yung full stand. Sabay-sabay ko talaga ininom. Bahala na. Buti nakatulog ako ng ayos. Sabi ko, mamaya madaling araw, mag-quiet time ako. Purihin ang Diyos. Napakabuti ng kapitbahay namin. Maaga ng pagtugtog ng dayang-dayang. Hindi na naman ako quiet time. Tapos sabi, ako ba naman nagtatayo? Gusto kong batuhin, kaso lang sayang naman yung pagkakristyano ko kung awayin ko. Sabi ko, iba, kasi pag yung may nararamdaman kayo, sakit ang ngipin talaga umatake sa'yo. Para bang yung mainit ang ulo mo. Pero pasalamat ako kay Lord na kahit paano binigyan niya ako na yung pipigil sa sarili. Amen. Kahit na yung si I love you ko na minsan na kumakanta sa akin, maawit sa akin, hindi ko na lang pinapansin, maalis naman ako kasi baka may makasagot pa ako ng kanta ng Please Release Me. Kaya, yun. Salamat sa Diyos na kahit paano, kahit masakit ang ngipin ko, at least nandito pa rin. Salamat Diyos sa kanya po papurihan. Salamat. Amen. Purihin po ang Diyos na buhay. So, alam naman po natin kung talagang kahit na anong mangyari, no?
sakit man, amen. Nandun po yung, pagkat po talaga tayo, sa Matthew 6:33, lagi po natin unahin ang Diyos. Amen. At sabi din po sa Santiago 5:15 na pagagalingin daw po ang lahat ng may sakit. Amen. Lahat po ng sakit sa panalangin may pananampalataya. Amen po. At doon po tayo nakatuon, kung meron po tayong nararamdaman, talaga po, panalangin na lang po natin talaga sa Diyos. At yung kapayapaan ng Diyos, alam naman po natin, sa John 14:27, kung hindi po ako nagkamali, ang kapayapaan po ng Lord ay iniwan na po sa atin na hindi po katulad ng kapayapaan ng sanlibutan. Amen po. Sino pa po ang magpasalamat? Sige po, tawagin po si Ate Jasmine. Tama po ba? Yes. Bypass po. Tapos, sabi ko, sana makuha ko yung tapos, nag-chat sa akin yung pizza kasi, ano ba? Dahil yung pinsan ko po, meron po silang hardware. Tapos, nag-chat po sa akin kung gusto ko ng work, which is mas malaki kasi wala sa akin na. Nasa wait ko lang. Tapos, yun, praise God, kasi nagpapray ako kay Lord na sana makahanap ako ng work ko ng Sunday, tsaka makahanap ako ng Sabado, tsaka ng Carmelia Things. Tapos, ayun, kasi yung hardware ko, 5 p.m. lang. So, ano nangyari? Makahanap ako ng Carmelia Things. Pray and fasting, tsaka ng Sunday, kasi wala ng Sunday. So, yun, Praise one Diyos to buhay. Ang sabi po sa Jeremiah 33:3 na manalangin daw po tayo. Amen. At tayo na po'y tiringgin ng Diyos. Amen. At ipapakita po niya yung mga kamanghamanghang bagay. Amen. Ito ba? Dinilig ng Diyos po ang kanyang panalangin na magkaroon ng work na walang Sunday. Sa panalangin lang po talaga natin, idulog lahat ng ating kailangan, lahat po. Amen. Dahil po ang Diyos po ay lagi pong nakikinig. Di po ba? Basahin po natin ang Jeremiah 33:3. Amen po. At yun po talagang pinapakita ng Diyos na lagi po siyang nakikinig sa ating mga dalangin. Amen. So, pray po ang Diyos sa buhay. Sino pa po? Mami Susan. Sige po. Tapos po namin. Ay. Palapakan po natin ang Diyos sa buhay. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Unang-una kay Lord. Magandang umaga mga kapatid. So, napasalamat ako sa Diyos na sa buong linggo. Kahit pa paano. Hindi talaga ang pagpapala ng Lord, no? So, kasi regarding naman po sa negosyo na binuksan namin, yung nagbukas kasi kami dito, napakahina. Bibita, first time namin nagbita sa Adobay Kabila is 700. Tapos, 300 na siya. Sabi ko, Lord, kaya ako nito, Lord. Parang naubos yung puhunan ko. Hindi na naibalik. Sabi ko, siguro ito. Para na si Lord. Sabi ko, nagpray ako ulit. Sabi, Lord, uwi ba ako ng Malis? Parang doon ko i-continue yung ano. Kasi plano ko, dito si Senora, doon ako sa Malis. So, nag-try kami sa Malis, puri ng Diyos. Napakabuti talaga ng Diyos. Unang bigla namin nakabita kami 1,000 plus. So, sabi ko, Lord, thank you. Sabi ko, gano'n. Palibalangin ko, makalagi kami madaling araw. Bagamat mahirap po ang mag-negosyo na gano'n, pero kung sacrifice talaga, alas 4, gising ka na, o 3:30, para mamalengke. Araw-araw yun. Pero yung palang pagpupuyat mo, pagtitiis mo, pagtatsaga mo, ay may balik pala talaga sa iyo. Dahil parehas na yan, may parehas na hanap buhay. Sabi ko, thank you, Lord. Sabi ko, the next na din kami ng 1,005. Sabi ko, sige. Tapos, hallelujah, sabi ko, Lord, sabi ko, ganun. Talagang, yun nga lang po, kagabi po, nasagasaan nga po yung talagang prayer and fasting kasi Pastor Rode, ayaw magmaniyo ng motor. Sabi ko, manilate na ako, lalo ako manilate.
Kaya sabi niya, kumakanta na ako sa kanya dahil nga maingay na ako pagka naano ako ng mga tagod ako sa gawain. Sabi ko, itigil na yung negosyo na yan kung yan makasira sa atin sa Diyos. Sabi ko kagabi, titingin ng Sister Rora na ganyan. Hindi pa pwede yung gano'n, hindi tayo mag-prayer and fasting. Itigil yan, pati siya ko pinagsabihan ko kagabi si Michelle. Sabi ko, pagka kayo nawawala kayo, ganyan, tingin na natin yung negosyo na yan, kumaparin tayo sa Diyos. Sabi ko sa kanya kapon, maghayo ka. Kahit na meron kami doon, maghayo ka, sumama siya sa hayo. Kumisusan ko, sige pa sa Panginoon, sige, go! Amen. Tapos kagabi, masakit talaga ang lipin niya, so, sorry talaga, ito na talaga nakarating po, pray pa ng Diyos. Dahil kagabi bumita kami ng 2,000 mahigit. Ito talagang talagang nakakabuti ng Diyos, sabi ko gano'n. Tapos kahapon, sumasakit yung dito ko, siguro sa maghapon ako nakatayo, pabalik-balik sa bahay, siyempre ako na nagluluto, sila naman nagtitinda. Ito lang ako, luto lang ako. So, sabi ko, di talaga ako, nakaidlip ako sa duyan, sakit talaga na dito ko, sabi ko, mga Panginoon ko, kaya ito, salamat. Salamat sa Diyos, may sakit na yun na akong daramdaman. So, pagkagising ko, wala na. Puri ng Diyos. Yun na, sabi ko, magka-prayer and fasting na ako. Ito namang isa, inatake. Puri ng Diyos, sabi ko, gano'n. Iba naman gagawin sa tanas bukas. Sabi ko, no. Ikaw sa tanas, sabi ko, gano'n. Nakakarapatan. Mga kapatid, pinasalamatan ko talaga sa Diyos. Yan yung bahay kapayapaan. Malaki talagang tulong sa amin yan. Mula sa pulpa ng kagulan. So, puri ng Diyos. Baka sa 25 nito, bababa ako. So, kasi tutukan ko yung negosyo doon, bababa na ako. So, pag nilinis na siya kami next Sunday, para maka-prepare naman si Mama doon. So, usapan namin Mama doon may 15, pero siguro 25 pa lang itong buwan na ito, bababa na ako. At saka yung baba, gagawin niya, pray ng Diyos, babayan, gagawin tayo ni Pastoran ng pharmacy. Kasi talaga sila, no? Iinom na siya ng pera kay Pastor Gary. Puri ng Diyos, meron tayong, yung talagang, yung pastoran natin, tayo paano magkaroon ng hanap buhay. Salamat sa Diyos, dahil sa bahay ng kapayapaan, papasalamat ako. It's a big memory to us na kila Sister Michelle, sila Sister Rachel, sabi ko, kung bumaba din si Nick Rachel, so hopefully din, kasi sabi ni Pastor, gagawin niya yung pharmacy, ang sabi ko nga, kailangan kung sino yung may pasok ko, bababa na din. Kasi gagawin niya ng hanap buhay si Mama doon, ang dami daw gamit. So, exit kami ng maayos mga kapatid. No? Kung pag nandyan si Sister Michelle, nandyan sabay ko siya sa pagbaba. Kasi nga, kailangan naman din, hindi naman tayo sa nagdadamot, kailangan din talaga di ba? Kasi bahay kapayapaan, dapat pumayapa ang bahay. Lahat na nakatira dyan, papayapa. Sana Mama doon, payapa ka rin. So, salamat ako sa Diyos, sa buhay ng Pastor ka, sa buhay ng dahil yung bahay kapayapatan, talagang church naman yan, napapasalamat ako, kahit papano, na nakapagpahinga ako dyan, na pumayapa kami mag-asawa dyan, nasa kaising panahon, mga 1 taon din. So, salamat sa Diyos talaga papuri mga kapatid. At salamat sa Diyos, ano na nakakalo, kahit papano sa ilang buwan ng ilang taon. Salamat po, sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Praise the Lord. At sa buhay ni Ma'am Susan, amen, yung kawalan, amen, alam, ang Diyos po kasi hindi po natin alam kung ano po ang kanyang kaparaanan. Amen. Kaya po ang Lord, lagi po nag-provide, lagi po siya nagbibigay. Sa Philippians 4:19, di po ba, na lagi po naroon, dahil pumalimon po ang ating tatay na nasa langit. Amen po. Pray po ang Diyos sa buhay at bigyan po muna natin daan si Tatay Dani. Amen. So, pray mo sa buhay sa kanyang buhay. Anong umaga po, mga kapatid. Salamat po po kayo. Nung nakamambirnis, magiging pa pupunta ko ng rice. Sabi nga po talaga, kahit alam ko naman po yun. Nung kasunod, ang kasalubong, kung di nag-iingat, gano'n pa rin gagawin sa akin. Hindi naman kadabista. Malapit na po yung uman, nasigaw sabi ko, Ama! Pag-iwag ng driver, nagising, kapag yung manibila, yung side view ko lang po tinamaan ng sasakyan nila. Kaya ako muting na tumawag. Sa awa ng Diyos, hindi na ako tinuloy. Nakaligtas po ako yung side view ko lang po na sa sasakyan. Kaya po,
Amen. Salamat po. Hindi ko talaga akalain na alam niyo yun. Kaya ito rin ang Diyos sa buhay, no? Sa buhay ni Tatay Gani na ang kanyang pananampalataya talaga. Hindi po natin talaga maano pagka tayo tumawag sa Diyos, di ba? Sabi di ba sa awit 91 verse 14, na ililigtas ko ang lahat ng mga tapat sa akin at ang sino man ako'y kilalan din. Amen? Kung atin pong kilala ang ating Diyos na siya ating tagapagligtas, ay siya po ang magliligtas sa ating buhay. Amen po, purihin po ang Diyos sa buhay, lagi po siya nakatulong, nakatunghay sa ating buhay. So, Mami Lolit, ladies first po yung ipit lang. Mami Lolit, hanggang ngayon tayo. Like sila po para makatapigyan po ang lahat. Pagpalang. Pagpasalamat po ako sa Lord. Manit man ang maganda. Pagpasalamat po. Marami pong mapinatian lumamig sa buhay namin sa apo ko. Na hindi ko po alam na ganun pala ang buhay ko. Sa ngayon po ako po yung nagpapasalamat dahil humingi po siya ng tulong ng dahil sa gusto niya makausap si Pastor. Gusto daw niyang sabihin lahat ng kanyang mga nilalaman at kabigatan sa puso niya. Alam niyo po ba lagi pinag-pray ako? Dahil isa po siya napakabait na bata, lagi niya akong inaaway. Pero lagi ko po pinag-pray. Ang sabi ko kay Diyos naman, hindi niya ako pababayaan. Hindi niya ako aming ang kahilingan. Nanaway magbago siya. Pero praise the Lord, nagbago ko ng ispan habang pinahospital, nag-chat siya sa akin. Mami, gusto ko na po magsabi ng mga biganan sa buhay ko. Gusto ko po si Pastoran. Iiyak po ako dahil parang nagbuhay ko. Tagal-tagal na pinag-pray ko siya. Tinulong na rin ng Diyos. Amen. Tinulong ko na niya ang kanyang kabigatan sa buhay, ang kanyang mga kasukilan. Salamat sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan sa mga dalangin. Thank you, Lord. Amen po. So, di ba dinilig po siya ng Lord? Ang sabi po sa 1 Thessalonians 5, Amen? 17. Tama ba yun? Na, ang sabi doon, palagi kayong manalangin. Amen? At sabi po sa 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong puling pag-usa kay Kristo Jesus. Amen po? At sige po, Kuya Kim. Sige po. Meron po tayong oras kahit kunti lang. Sige. Yan, mabilis lang po ito. Yan po, mapagpalang araw po sa ating lahat. Gusto ko lang ipagpasalamat kay Lord sa buhay ko kasi kahit na wala akong trabaho ngayon, isang buwan na higit na makakabless talaga kasi tuloy-tuloy yung blessing ni Lord sa akin. Amen. Yan, si Justin, papasalamat ako kasi kagabi na pa sa akin sinasabi na nahihiyan daw siya magpasalamat kay Lord. Kasi nahihiyan talaga siya, takot siya mula sa maraming tao. Pero yun nga, sabi niya, Mami, pagpasalamat ko ginawa ng Panginoon sa iyo na every gawain, nandito siya. Yun, nakaka-bless kasi kahit pa paano, gradually, nakikilala niya si Lord ng dahan-dahan. Tapos, ipagpapasalamat ko kay Lord yung nung isang araw, kasi may plano kaming mga youth na magpapawis kami, mag-exercise kami sa Ayetano, sa complex. Ngayon, syempre, pagka na-rent mo yung complex, may bayad yun eh. Siguro, 200 to 300 isang oras. Kasi ginawa namin, pumunta kami sa bagong munisipyo, tinanong namin kung pwede kami magpa-reserve o schedule ng Tuesday ng gabi, kasi doon kami free lahat. Then, tinanong namin kung merong bayad. Nakakagawa kasi, free kami eh.
nakaka-bless, di ba? Instead of magbabayad kami ng 500 or 600 something, free na yung rent namin nila Kuya Sam, nila Brandis. Kung sino po sa inyo gusto sumama sa amin mag-basketball po sa complex, tayo lang po. Pwede po tayo mag-exercise. Then, yun po, nakakatawa rin sa mga Christian din sila, kaya consider na free na kami. Thank you, Lord. Ano po. Amen. Talagang hindi ko nagpapabayaan ng Diyos sa lahat ng mga sangkatahano. Salamat sa Panginoon. At yun, wala na po tayong oras. Yung iba, ay, sige na rin susuin na next Sunday, makakain po natin ang oras ng susunod ha. Sorry na, talagang ang oras kasi meron talaga tayong limitado. Limitado talaga ang oras natin. At salamat sa Diyos. Amen. At yun lamang po, ibigay ko na po kayo sa susunod na tatayo sa buhay po ni Daddy Boy. Ready to